Amen. Okay, so naging gawi ko na po na laging maging aware sa kung ano po ang ilalagay ng Diyos sa aking isipan dahil na nga po sa ministeryo ng araw-araw na pagbabahagi ng salita ng Diyos. And ito po ang reason kung bakit nagpilit pa rin po ako sapagkat ayoko pong mawala yung pong inilalagay ng Panginoon sa akin. Now, ang lakas po ng conviction na talakayin po natin ang patungkol sa prayer sapagkat kung magiging honest lang po ang marami, ang prayer po ang isang pribilehiyo na halos nasasayang sa napakaraming mga Kristiyano. I mean, marami pong mga Kristiyano na bagamat sa turo ng Bible, ang prayer po ay privilege ng bawat anak ng Diyos, pero sad to say na kung ang pag-uusapan buhay pananalangin ng maraming Kristiyano, I believe, mga minamahal, meron pong posibilidad na talagang ito po ay napapabayaan. I, for one, can say na kung hindi ko po didisiplinahin ang aking sarili, posible pong mapabayaan ko ang aspetong ito ng aking buhay Kristiyano. How about you this morning? How is our prayer life? Kamusta po ang ating buhay pananalangin? May mga pagkakataon po, sabi ko nga, kapag ka po ako nag-o-observe, even sa mga prayer meetings po, o kaya sabihin na natin sa service na lamang, 'di ba? Minsan po pagka nagsa-service, palibasa may programa po sa church na may tinatawag para mag-opening prayer, okay? Actually, sa Sunday po, may tatawagin tayo para sa opening prayer. Ang sinasabi ko po, minsan kapag kami nagli-lead ng prayer, ang thinking po ng marami, parang yung nakatayo lang doon sa harap, yung magli-lead lang ang magpe-pray. Pero actually, para sa akin po, much better if kung may service po tayo, kapag ka po mayroon pong tinawag para sa pasimula ng panalangin, dapat lahat po tayo nagpe-pray din. 'Di ba? Lalo na nga kapag ka prayer meeting po yan. Minsan, ang ma-observe natin sa prayer meeting, kasi may mga pagkakataon po na ako nasa office lang, okay, of course, naghihintay para doon sa bahagi ko po sa serbisyo, at yun na rin po yung pagkakataon na kung may mga ilang counseling po tayo o dapat kausapin, kinakausap ko po doon sa early part ng service po, mga kapatid. Dahil hindi naman po ako laging nasa church. Ano po? Dahil nga mas nakapokus na po ako sa work ng evangelist, kaya po may Pastor Norman Gatdula po tayo. So pagka po prayer meeting at binibigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na maka-attend, ma-observe nyo po na kapag ka ang setup sa prayer time, meron pong nagli-lead, meron din pong ilan na kung saan parang hindi po connected. That is not good. Kaya tayo umaattend ng prayer meeting to pray together. 'Di ba? Para maipag-pray po natin ng sama-sama ang concern ng bawat kapatiran. So what I would like to say this morning is that make sure na tayo po ay conscious, aware po tayo na pagka-a-attend tayo ng prayer meeting, ang ibig sabihin niyan, we will pray together. Kaya kapag ka po tayo ay nagpe-pray, make sure na nagpe-pray din po ang bawat isa. So, yun lang po ang sinasabi ko. Because, undeniably, ito nga po yung isang napakahalagang bagay sa buhay ng mga Kristiyano na medyo napakalakas ng temptation na ito po ay ma-disregard, na ito po ay mabaliwala, mga kapatid. Pero alam nyo po yan, na kung saan ang isa sa malaking blessing na meron po tayo ay ang ating pagkakataon at sabi ko nga special na privilege na tayo po'y makakatawag sa Panginoon anytime na kailangan po natin talaga siya. Now, in this particular verse, makikita nyo po, again, ang sabi ng talata, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Na ang tao raw po, particular ako, mga Kristiyano raw po ay dapat laging manalangin at huwag manglupaypay. So, para sa akin, ang kaagad na pick up ko, huwag nating katamaran ang pananalangin. Huwag tayong manglupaypay, mga kapatid. Dapat lagi tayong mag-pray at huwag magsawa, huwag manglupaypay, huwag tamarin, mga Kristiyano. So, napakalaking kawalan
kapag ka ang prayer ay ating napabayaan. Napakalaking kasayangan kapag ka ang pribilehiyo ng panalangin ay ating pong napabayaan. So kaya ang ating mensahe, men ought always to pray. Ito po yung mga tumakbo sa isip ko habang maaga pa. Siguro mga 3:30 po yan. So gising na po ako, yung diwa ko po, at kahit nakahiga po ako, yung flow ng tinatawag nating thoughts na inilalagay ng Panginoon. Sabi ko, yung idea ng men ought always to pray and not to faint. Nakikita ko po na kaya sinabi ng Panginoon yan because of the reality na ang tao talaga po pwede na masabi nating katamaran. Diba? Yung pong pananalangin. Hindi tama, hindi po ayos yan, pero nangyayari po yan. Diba? Lalo na sa napaka-busy mundong ito, gigising ka ng maaga, ang unang takbo ng isip mo, kailangan makapag-prepare ako dahil hindi ako dapat malate sa trabaho, hindi ako dapat malate sa school nung merong pasukan pa, di po ba? Or sa kung anumang mga activities. Kumbaga, ang ating pong pagkaabala, yung ating pong pagmamadali, dahil na rin po sa gusto po natin na right away magawa ang mga gusto nating gawin. At doon tayo medyo sablay. Doon tayo nagkakaproblema. Sapagkat pagka hindi po natin simulan ang ating araw sa Panginoon, talagang medyo magiging magulo po ang ating direksyon. Yun po ang reason, mga kapatid, kung bakit ngayong umagang ito, gusto ko pong ma-remind ang bawat Kristiyano na ang pinaka-the best na pagsisimula ng ating araw ay ang pagsisimula natin sa Panginoon. Remember, it is always good to begin our day with God. Not just to read His words, but to pray. Okay? To talk to God. To express our hearts to God. Ano man po yung nasa puso po natin. Pero sabi ko nga, dahil sa kaabalahan ng mundong ito, pagising pa lang, kailangan mo nang magmadali dahil kailangan mo pumasok sa trabaho. Kailangan mo magmadali dahil kailangan mong gawin yung mga dapat mong gawin dito sa mundo. Without us realizing na ang unang-una na dapat takbo ng isip natin every time na didilat ang ating mata ay ang ating masdan at ang ating pumbigyang pansin ang dahilan kung bakit dumilat ang ating mga mata. What I would like to point out, brothers and sisters, is that kung bakit tayo nagising dahil may Diyos na siyang nagdugtong ng buhay sa atin. So kaya ang pinakamagandang bulat ng ating mata ay ang ating masdan muli ang kabutihan ng Panginoon at ating pong ibuka ang ating bibig ng pasasalamat sa ating Panginoon. At anuman ang gagawin natin sa buong araw, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, ang usapan ng panalangin ay hindi po sa haba o iksi nito. Ang usapan ng panalangin ay hindi po sa kung gaano po natin pinagaganda ang mga salitang ginagamit natin every time na tayo po nagpe-pray. Because I believe na ang prayer po is spirit to spirit and heart to heart. Ano po? Communing with God. This is the best way to begin our day. To talk to our God, to thank Him first and before anything else. Let us thank the Lord, let us praise the Lord, and tell God that we are very happy na ginising niya tayo. Binantayan niya tayo ng magdamag, okay? And then, ginising po niya tayo. Dinugtungan ang ating buhay. Mga Kristiyano, ang ating pong mensahe, napakalinaw po ng sinabi. That men ought always to pray and not to faint. Yun tumakbo sa isip ko kanina. Sabi ko, kailan ba talaga? Okay, when you are weak, pray. When you are worried, kasi let us admit that, mga kapatid, na ang daming ikababalisa sa mundo. Okay, when we are weak, pray. When we are worried, pray. Okay? When we are waiting, pray. Kasi, di ba, minsan, ang talo natin yung inip eh. And when we are winning, ibig sabihin, pag magaganda nangyayari, when we are winning, di ba? Pray. So, yan po yung apat. Pwede na tayong magtapos dyan.
Pero ayoko lang po mawala. Yung mga tumakbo sa isip ko, ano po? When we are weak, pray. When you are weak, pray. Yun po ang pinakamagandang magagawa natin. Kung tayo po'y apektado na, kung tayo po'y hirap na hirap, mga kapatid, ito po yung magandang example na pinakita po sa atin ni Apostle Paul, na sa kanyang buhay, talagang umamin siya, na affected po siya ng kanya pong kahinaan, affected po siya ng kanyang sickness, di ba? Apektado po siya. So, napakaganda po na tayo, para po sa ating pong kalakasan, ang gawin po natin, kung tayo po'y hinang-hina, kung tayo po'y meron pong mga agam-agam, mga nagpapabigat sa atin, mga kapatid, ikonpisal natin sa Diyos yan. Maging totoo po tayo sa Diyos, di ba? Sabihin po natin sa Panginoon. Kumbaga mga kapatid, sa usapan ng prayer, di ba? Yun po, ilapit natin sa Panginoon yung ating pong kahinaan, i-confess natin sa Panginoon yung ating pong kasalanan, hilingin natin sa Diyos at angkinin po natin yung kanyang kalakasan. Mga kapatid, ganun din po, mas maganda rin po na tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, let us face the fact na sa buhay natin, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. So we need to always acknowledge that we need God. Kailangan nating i-acknowledge na kailangan natin lagi ang Diyos. The reason men ought always to pray, sapagkat lagi nating kailangan ang Diyos. Kailan po yung panahon na hindi mo kailangan ng Diyos? Doon sa apat na sinabi ko po, mga kapatid, when we are weak, when we are worried, di ba? When we are waiting, when we are winning, mga kapatid, lagi kailangan po natin ng Panginoon. So kaya nga yung idea po nung pray without ceasing na sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17, yung idea po ng pray without ceasing doon is to be always in the attitude of prayer. To be always connected. That is basically the idea. When the Apostle Paul say, mga kapatid, pray without ceasing, ang gustong i-point out, dapat lagi tayong konektado sa Diyos. Lagi tayong nasa attitude of prayer. Kaya nga, sa totoo lang, kung meron pong particular na bagay na dapat nating ipag-pray, mga kapatid, tama po yon na may schedule tayo na morning, noon, and evening. Tayo po ay nagpe-pray. Pero hindi po ang ibig sabihin nun, doon lang tayo magpe-pray. So, ang idea po ng pray without ceasing, it is about our, constant, yung ating pong patuloy na pagiging connected, to be always connected to God in everything. That is the idea when the Apostle Paul said, in everything. So, sa lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin po, pagising mo sa umaga, anong sasabihin mo sa Panginoon? Lord, thank you po sa pagising ko. At ngayon po, siyempre, ayoko pong humakbangan pa ako nang walang gabay mo. So, anong ipagpe-pray mo? Gabay ng Diyos. Kung ano man yung gagawin mo, anong gagawin mo? Ipag-pray mo yung wisdom na ibigay sa ng Panginoon. Dahil may gagawin ka, anong dapat ipag-pray mo? Lakas para magawa mo yung dapat mong gawin. Okay? Dahil meron pong pwede pong mga oposisyon o hadlang, lakas na bigyan ka ng Panginoon o tagumpay na ibigay sa ng Panginoon. Ang ibig sabihin, sa lahat ng bagay, dapat konektado po tayo sa Diyos. Kung ikaw ay mag-e-exam, pray ka sa Panginoon. Kung ikaw ay pupunta sa work, pray ka sa protection ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa work, ipag-pray mo na maging maayos ang lahat ng trabaho mo. Kapag ikaw ay masabi nating merong dealing sa mga tao, bigyan ka ng gabay kung paano makipag-deal sa tao. Walang bagay sa buhay natin na hindi natin kakailanganin ng Panginoon, and that is the reason why the message is about to always be connected to God. Okay? Mga kapatid, men ought always to pray. Now, dito po sa ating pong unang puntos, sinasabi ko po sa inyo, when you are weak, when we are weak, pray. Kapag ka nangihina ka, remember the Apostle Paul, nung naapektuhan siya nung kanyang thorn in the flesh, talagang masasabi ko pong daman-daman niya yung pain. And because of that pain, affected na rin po siya. And you know what? Ipinakita niya sa atin na kung hinang-hina tayo,
ang dapat nating gawin ay ang manalangin. So, aminin natin, mga kapatid, ha? Confess. 'Di ba? Admit na talagang apektado tayo, na talagang nangihina tayo. Aminin po natin yan and then claim His strength. Angkinin po natin ang kalakasan ng Panginoon. So, napakahalaga po na yan ay mabigyang pansin po natin. Okay? So, tapos po mga kapatid, manatili po tayo na magtiwala sa Kanya. Sabi po ng Isaiah chapter 40, di po ba? He giveth power to the faint. Siya po ang nagbibigay ng lakas sa mga nangihina. Kaya, ano po ba ang tamang ginagawa? Pag ikaw ay nangihina. Okay? When we are weak, pray. Yun ang dapat po natin gawin. Hinang-hinaan na po pala tayo eh. Bakit ayaw pa nating lumapit sa Kanya? 'Di ba? So, napakahalaga po. Pangalawa, when we are worried. 'Di ba? In the reality of life, napakarami pong mga aalalahanin sa mundong ito. 'Di ba? So, tulad ni Judith, lagi mong inaalala yan pag dumarating na ang due date. 'Di po ba? So, medyo affected ka na yan. Nakakabalisa na po yan. Lalo na kung talagang tawid-tawid ka lang sa buhay. Tama po? Yung bang, kumbaga, sinisikap mo lang na talagang, pero sa pagsisikap mo, kung wala ang Panginoon, wala pa rin po yan. So the best thing that we can do is to enjoy the privilege of prayer and to consider the invitation of God that if you are tired, if you are wearied, if you are, sabihin nating, in pain or nasa matinding pagpapagal, mga kapatid, ang gawin po natin, lapit po tayo sa Panginoon. Okay? Ano po yung mga tips na po pwede? Number 1, cast your heaviness on the Lord. Diba? Your burdens, your cares. Cast your heaviness. Diba? Bigat-bigat eh. So, yung kabigatan na yan, ilagak mo sa Panginoon yan. So, 1 Peter chapter 5, verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So, cast your heaviness on the Lord. Number 2, calm your heart. Kalmahin mo ang puso mo. Compose. Diba? Kasi nga, pagka ikaw balisa, doon tayo hindi magkandatuto eh. Kapag tayo po dumarating doon sa punto na tayo po'y balisang-balisa, doon tayo hindi magkandatuto kung ano po ang dapat nating gawin. So kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi ba ang Panginoon sa sulat ni James ang nagsabi po that if any of you lack wisdom, let him ask of God. So prayer is asking God. 'Di ba? Mga kapatid, yan po ang sinasabi, ask. 'Di ba? Seek and knock. Ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. So, dalawang concept po ng ask. Yung ask na itanong mo sa Diyos at yung ask na hingin mo sa Diyos. So, kung naguguluhan po tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, tanungin po natin ang Diyos. Diba? Let us ask God. Let us ask God for wisdom. Lord, ipaunawa mo naman po sa akin to. Lord, bigyan mo naman po ko ng wisdom kung ano ang dapat ko pong gawin sa sitwasyon kong ito. So, ang pinaka-the best po, when we are worried, pray. At sa usapan ng prayer, cast our burdens, cast our care, cast our heaviness. So, yun po yun. Cast your heaviness. Second, calm your heart. Kalmahin po natin ang puso natin. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So yun po ang sinasabi. Imbis na tayo po ay mag-ubos ng oras sa pag-aalala at pagkabalisa, kalmahin natin ang puso natin. Hindi po ba kadalasan ganon? 'Di ba? Kadalasan po, mga kapatid, sa buhay po natin, ating pong minsan talagang hindi malaman kung ano ang dapat nating gawin dahil sa pagkataranta. Ang isang illustration ko nga po dyan, yung pong idea ng mga, halimbawa, di ba, pagka nasunugan, ang tendency natin magpanik. Di ba?
So, mas maganda po, compose yung ating mind, yung heart, kaya nga meron pong drill na ginagawa po sa mga ganyan, di po ba? Para imbis na tayo po'y magpanik, maganda, kasado na kaagad kung ano na dapat natin gawin. Now, sa buhay po natin, wala pong ibang drill kundi ito. Anything na mangyari po, ang right away dapat maisip mo is to pray. To come to God, to call on God. Yun po ang dapat nating gawin. So mga kapatid, mga minamahal, kung ano man po ang ating pong, di ba, nagiging problema, yun po ang dapat natin pong gawin. Lapit po tayo sa Diyos. Okay? Cast our heaviness on God, di ba, sa ating Panginoon. And then, mga kapatid, calm our heart and claim the Holy Scriptures. Diba? Claim the Holy Scriptures. Atin pong angkinin yung kanyang salita. Diba? At ang pangako po ng Panginoon, particular, yun po ang i-claim natin sa Holy Scripture, yung mga pangako ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? When we are weak, hinang-hina ka, pray. When we are worried, ang daming gumugulo sa isip natin, pray. When we are waiting, di ba? Yun po yung isa sa ipinapaalam po natin sa lahat na may mga sitwasyon po na sa pagpe-pray natin, hindi right away, nandiyan kaagad ang sagot. O kaya may mga ilang bagay po sa buhay natin. Halimbawa lang po, kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho. Halimbawa lang po, meron pong pangako sa iyo. Halimbawa lang po, meron pong mga ilang bagay na inaasahan ka. Mga kapatid, ang maganda po ma-develop na talagang sa paghihintay po natin ng lahat ng ating pong mga hinihintay, ang gawin po natin is to pray. 'Di ba? Mag-pray po tayo. Ang pinaka-idea po na gusto ko maging encouragement sa lahat, doon po sa sinabi ng Romans 12, maliwanag po 'yan, 'di ba? Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. So be persistent. 'Di ba? When we are waiting, pray. Be persistent. Okay? Pangalawa po, be patient. 'Di ba? So, dapat po, mga kapatid, sa ating pong paghihintay, maganda po na tayo po'y maging persistent kung alam po natin na ang hinihingi natin, kalooban ng Diyos. 'Di ba? Huwag tumigil. Tuloy-tuloy lang natin. And then, be patient. Pag hindi pa time ng Diyos, hintayin lang po natin. Sabi ko nga sa inyo, prayer is not dictating God kung ano yung dapat niyang gawin. Prayer is actually discovering the will of God. 'Di ba? Hindi po para mag-demand sa Diyos, hindi po para magdikta sa Diyos, mga kapatid, kundi ang ating pong gusto to discover the will of God. Ibig sabihin po, tama na tayo po ay maghintay kung kailan po ang time ng Panginoon at kung ano po ang kapasyahan ng Panginoon. While we are waiting, pray. 'Di ba? When we are weak, pray. When we are worried, pray. When we are waiting, pray. 'Di ba? Mga kapatid, sabi po sa Psalm 27 and verse number 14, wait on the Lord, be of good courage. Okay? And He shall strengthen thine heart. Wait, I say, wait on the Lord. Gustong-gusto ko po yung talatang yon. Wait, I say, wait on the Lord. Wait, I say, on the Lord. Ang hintay natin ay ang Panginoon. 'Di ba? God is always perfect in His timing. Talagang lagi po siyang tama sa kanyang kapasyahan kung kailan. At ako po, nakakatulong sa akin yung pong kaisipan na to, na mas alam ng Diyos yung kailangan ko kaysa sa pagkaalam ko dito. Kasi minsan iniisip kong kailangan ko na, mas magaling pa ba ako sa Diyos? Ang Diyos ang nakakaalam kung talagang kailangan ko. So, mas alam ng Diyos ang kailangan ko kaysa sa pagkaalam ko rito. And the same thing that I would like all of you to understand, na mas alam din ng Diyos ang tamang panahon kaysa sa panahon na iniisip ko.
So kaya ito po isang virtue po yan, yung maghintay, di ba? So, be persistent, be patient, and be prepared. Di ba? So, syempre, kapag ka naghihintay ka, dapat handa ka rin. So, napakahalaga po nitong mga bagay na ito na sinasabi ko po sa inyo. Hindi ba sa prayer, nag-e-expect tayo? Ang prayer po kasi hindi pagbabakasakali. Ang prayer po is the manifestation of our trust, our faith in God, and then because of our trust, we know that God in His time, kasi God made all things beautiful in His time, ang Diyos sa kanyang panahon, sasagutin po niya ang ating panalangin. So, be prepared. Be persistent, okay, be patient, and be prepared. So, nakatatlo na po tayo. When we are weak, pray. When we are worried, pray. When we are waiting, and while we are waiting, pray. Tama po? So, ngayon naman po mga kapatid, when we are winning, pray. Kasi ito rin ang isang masasabi po nating malungkot na tanawin. Na kapag ka maganda na po ang sitwasyon, kapag ka nakuha na po natin ang mga gusto po natin, pagka maganda nangyayari sa buhay natin, minsan hinahatak naman tayo ng mga bagay na ito to the point na hindi na tayo nakapagbibigay ng panahon sa Diyos. Alam niyo po, kapag ka tayo po ay dumating sa masaganang buhay at nawala po sa atin ang attitude ng pananalangin, ang magiging problema po mga kapatid, talagang para sa akin po, ang magiging problema po natin, yung idea na hindi natin mag-glorify ang Diyos. Diba? So, ang isang bagay na magandang matutunan po natin is to give God the glory. Diba? Pagka may achievement ka, kapag may accomplishment ka, kapag maganda ang nangyari, pray. Lord, thank you. Lord, I praise you. Lord, this is for you, for your glory alone. Dapat kapag ka po magaganda nangyayari sa buhay natin, Diyos pa rin po ang bida. Kaya kapag ka po tayo po ay nasa magandang sitwasyon, pray. Talk to God. And then express your heart to God. Thank God. Talk to God. Testify about God. Yun po pwede nating magawa. So kaya mga kapatid, kapag ka ikaw ay nasa magandang kalagayan, that is the concept. When we are winning, mga kapatid, pray. Diba? Sa James 1:17, nandoon po yung acknowledgement natin dapat that every good gift and every perfect gift comes from above. Diba? Ang sabi, that cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, dapat doon po sa katotohanan yon, kapag kami answered prayer, pray pa din. Para naman sa pasasalamat. Kaya, mga kapatid, yun po ang mga bagay na sinasabi ko na sa buhay natin, minsan pagka problemado ka, panay ang tawag mo sa Diyos. Pero may mga pagkakataon naman, kapag ka nananagana ka, nasaan na ang Diyos? Nakalimutan mo na ang Diyos. Diba? Kaya nga sa idea po ng ating pananalangin, mga kapatid, maganda po na tayo po ay mag-grow. Ma-realize natin na kung tinatawagan mo ang Diyos, para din po sa mga magkakaibigan niyan, ikaw kapag may kagipitan ka, kilala mo ako, pero kapag maganda na nangyayari sa buhay mo, nakakalimutan mo na ako. Mga kapatid, ang prayer po kasi, yan po ay manifestation ng tiwala natin sa Diyos. Diba? So, ang prayer din po ay panahon at pagkakataon para naman po ma-magnify natin ang Panginoon through our thanksgiving. So, kaya ang dapat po mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon sa buhay po natin, nandoon po, ang concern po natin is our gratitude, the glory of God, and to guard our heart. Diba? Yung pride natin. Minsan, yun ang kailangan nating mabantay. May mga panahon po kasi na kapag maganda ang kalagayan sa buhay, parang hindi na kailangan ng Diyos. Nakakalimutan na ang Diyos. Mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi tayong nagpe-pray. Men ought always to pray and not to faint. When you are weak, pray. When you are worried, pray. When you are waiting, pray. And when you are winning, pray. Men ought always to pray and not to faint. Hinang-hina ka, lapit ka sa Panginoon.
Nananagana ka, lapit ka sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan na sa anumang problema mo sa buhay, may Panginoon ka. At huwag mo rin kakalimutan na sa lahat ng naging karanasan mo sa buhay, may Panginoon ka. Diba? Yun po eh. Mga kapatid, yung concept na kapag tayo po ay may mga nararanasan, diba? Pagka tayo po ay mayroong matinding pinagdadaanan, pray. Pero kapag tayo po ay nananagana at tayo po'y pinagpapalang lubos sa ating buhay, pray. Okay? Pagka meron kang mga kabigatan, trust the Lord. Kapag meron kang kasaganaan, thank the Lord. Diba? And always thank the Lord. Napakahalaga po. Lagi pong tatandaan natin yan. So, ngayong umaga, uulitin ko po, I understand na hindi po lahat ng mga viewers natin ay posibleng aware na tayo po'y nakapagpatuloy ngayon. But my concern, mga kapatid, considering na binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon, ito po ay atin pa rin ipinagpatuloy. Kaya in weakness, pray. In worry, pray. Mga kapatid, in waiting, pray. And in winning, pray. So mga kapatid, pray in every situation. Ibig sabihin po, pray in every condition. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kondisyon, pray. But make sure that we will pray with full confidence. Kapag nag-pray tayo, dapat yung confidence natin nandoon. And then, pray with constant commitment. Ibig sabihin, be committed sa ating pong pananalangin hanggang sa ang Diyos sa kanyang tamang panahon sagutin ang ating prayer. Kamusta po tayo? Kamusta po ang ating prayer life? Nawa, may natutunan po tayo ngayong umagang ito. At nawa, naintindihan po natin at maging sensitive tayo. Bakit kaya sa kabila ng kung tutusin, may announcement na at naiintindihan naman po ng marami na wala tayong Believer's Breakfast ngayon? Pero bakit kaya niloob pa rin ng Diyos at kinonvict pa rin ang inyo pong lingkod para mag-share? Alam niyo kung bakit? Because God knows that we need this message. Because God knows that we need to be reminded, particularly sa ating pong buhay, pananalangin. Mga kapatid, mga minamahal, sayang naman na may pera ka kung hindi mo nagagastos. Sayang naman na mayaman ka pero hindi mo nagagamit. So yan po, sa human side, madaling maintindihan. Sayang naman na may talent ka, hindi mo nagagamit. Sayang naman na talagang masasabi nating potential ka o masasabi po natin na talagang skillful ka pero hindi mo nagagamit. So lahat ng yon, tama po yun na nakakahinayang. Pero mga kapatid, wala akong makitang kapantay na nakakahinayang kapag yung napakadakilang pribilehiyo ng panalangin na ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi mo nabibigyang pansin, hindi mo nagagamit, hindi napapakinabangan, hindi dahil sa ayaw ng Diyos, kundi dahil sa hindi mo binigyan ng pagpapahalaga, dahil sa hindi mo binigyan ng panahon, dahil sa ating pangsariling mga kaabalahan. Please be reminded that men ought always to pray and not to faint. Ano ba naman mga kapatid, na disiplinahin natin yung sarili natin, na sa paggising pa lang natin, bago ang kahit ano, luhod tayo, dapa tayo, mula sa ating pagkakahiga, luhod tayo, dapa tayo, usal tayo ng panalangin sa Diyos. Una, pasasalamat na binantayan niya tayo ng buong magdamag. Pangalawa, salamat na nagising tayo. Pangatlo, kung ano man yung mga specific pa na kailangan nating ilapit sa Kanya. Yan po ang ating gawing disiplina. And let us develop the attitude of prayer. Yun po ang ating magandang gawin, mga kapatid. At huwag nyo rin papayagan na tayo po ay lalagay sa sitwasyon nang hindi po tayo tumatawag sa Diyos. Huwag nyo pong papayagan, nagkagawa tayo ng desisyon nang hindi tayo nagpagabay at hindi tayo nagpray sa Panginoon. At huwag din natin papayagang matutulog tayo nang hindi tayo nakipag-usap at nakipag-ulayo sa Panginoon. Pray, pray, and pray. Men ought always to pray and not to faint. Bago po tayo magtapos, paalala, kung ikaw ay may kahinaan, pray.
Kung ikaw ay may kabalisahan, pray. Kung ikaw ay mayroong hinihintay, pray. Kung ikaw ay nasa tagumpay, pray. Kung ikaw ay may kasaganahan, pray. Ang ibig sabihin lang ng mensahe natin, let us always pray. Men ought always to pray and not to faint. Let us pray. Lord, thank you po. Thank you po na kahit na kung tutuusin, areglado na hindi kami makapag-Believers Breakfast ngayon, niloob mo pa rin po na kami magkaroon ng oras para sa aralang ito. I pray, O God, na ang mensahe po na aming napakinggan ay mag-serve as a reminder, Heavenly Father. And at the same time, ma-realize namin ang pagkalugi namin, Panginoon, ang kawalan po namin kapag hindi po namin na-enjoy at ginagamit ang privilege na ibinigay mo sa amin. Dakilang Ama, aming Panginoon, umaasa po ako na ikaw ang siyang gagawang patuloy sa buhay ng iyong mga anak. May you strengthen our prayer life. May we strengthen our prayer life, Heavenly Father. Thank you so much. We love you, Lord, and we honor you. Bless our day, O God, we pray. In Christ's most precious name, amen